You know, hey guys, good evening. Coach Ian here. So, welcome back sa another session ng podcast natin. Pero syempre, when was that? Wednesday, tapos na tayo, e-commerce tayo nun. AI e-commerce with Coach J. Hasmines. So this time, pag-uusapan naman natin, guess what? Email copywriting, email marketing with Coach Ryan Custudio. Coach, palakpakan nga natin si Coach o virtual clap na lang tayo. Virtual clap. O eto, virtual clap namin, Coach. Ayan yung virtual clap namin. Okay, guys, are you excited? Ready na ba kayo? Makinig, San Pablo Lacuguna from Planet Nemic. Okay, kasama ni Goku yan nila Piccolo. Planet Nemic. Okay, Dragon Ball mga nilagay. Okay, guys. Ayan, so syempre wala na tayong patumpik-tumpik pa. Hindi, pero I saw this guy sa nakita ko lang siya yung nagpo-post din bro. Hindi kasi doon sa sa freelance movement sa Tribe, 'di ba? Oo, Oo. nagko-comment ka rin doon, sabi ko, okay din tong bossing na to yung niya, sinishare mo kasing knowledge mo sa email copywriting, 'di ba? So, Mm. pero natutuwa ako sa journey mo, pero only few people kasi ang gumagawa nun Yung you show up every day, nagtuturo ka sa tao, pinapakita mo yung journey mo, yung skills mo, nakakakuha ka ng client, di ba yung mga ganon, Oo. pati sa OLJ, gumawa ka na ba ng recording sa OLJ? Ito optimization, wala pa. Pero Wala nakita ko wala rin pa. yung, ayun. So yun guys So, di syempre wala na tayong patumpik-tumpik pa ulit. Let's welcome Coach Ryan Custudio. Coach, so welcome ulit dito sa natin sa podcast. Now, binigyan ko na rin ng konting idea si Coach Ray, ano yung gagawin natin. Sabi ko, panoorin mo yan. Ganun no? Okay, hindi, para what's gonna happen. Pero, ang gusto namin munang malaman sa'yo, ano yung journey mo sa freelancing? Kumbaga, masalimuot ba? Madali ba? Or yung ganun na case o yung mga iba dito nag-iisip, kaya ko rin ba yan? Oo, kasi baka iniisip nila dapat pag freelancer ka, dapat magaling ka kagad. Oo, paano yung pag wala pang experience? Yung mga ganong mga tanong. Pero we want to know your journey muna. Like, simula nung pinanganak ka hanggang sa joke lang. Oo, kahit 3 hours lang na background. Ay, hindi pala. Oo. Sorry. Joke lang. Just say anything you want to say about your journey. Go ahead. Sure, Coach Ian. Pero before that, I wanna say na sobrang honored ako na andito at kausap kayo, kayong lahat and masaya ako na ma-share yung kung ano man yung konti kong nalalaman when it comes to freelancing. So, nag-start yung journey ko sa freelancing nung 2014. So, medyo matagal na. Di ba? Kasama dito yung misis ko eh. So na-meet ko yung misis ko sa call center around 2013. Tapos, we got married nung 2014. So, ang bilis, di ba? So, Kasal-kasal. pareho kayong call boy at call Ah, girl ba kayo? Parang gano'n. girl. Oo, parang gano'n. Oo. Kasi ako, 15 years ako sa na-call boy. Oo. And then last year, my wife had a stroke. Ay, I so, was handle Google Ads account. So, I need to leave the job. mm, Ay, kailangan kong i-give up yon. Pero, kwento mo to. Pero, in 1 year, nadali mo si Mrs. Go ahead, continue. so ng 2014 nagpakasal kami ni Mrs. At that time pregnant siya sa panganay namin. Tapos nung time na yun wala pa akong alam sa freelancing. Tapos yung pinsan ng Mrs. ko, freelancer na siya. So nagkaroon ako ng idea tapos nag-consult kami dun sa pinsan niya na yon. Tapos yun doon ako nagka-idea na okay, pwede pa lang magkaroon pwede pa lang kumita online using your skills. Tapos yun, after kong nalaman nun, nagalit sa akin yung misis ko kasi nag-resign din ako sa call center. So buntis siya, nagtatrabaho siya tapos ako nag-resign. Kasi gusto ko talagang ipilit yung work from home. 'Di ba? Pero huwag yung gagawin niyo na, huwag kayong basta-basta Ay, magre-resign. kahit ako, hindi ko nire-recommend yun sa Oo, kanila. hindi yun recommended. 'Di ba? Ano lang yun kasi medyo immature pa ako noon kaya tsaka binatukan ako ng misis ko nung ginawa ko yun. Pero naman siya, nagkaroon siya ng magandang bunga kasi siguro after ilang weeks, nakahanap ako ng online job. Sa ano pa nga yun dati sa Sulit. OLX. OLX ba yun? Was Oo, it? OLX.
Correct, correct. Sulit.com, parang ganun. May mga job post doon dati. Sa mga di nakakaalam, yung sulit.com, para siyang Lazada. So marami nagbebenta doon ng mga reseller, tapos may mga job post din doon. So doon ako nakahanap ng kapwa ko Filipino na freelancer din. Tapos ang unang gig ko noon, unang work from home ko is transcriber, which is related siya sa skill ko kasi nag-work na ako sa isang transcribing company. Ano yun? Medical transcribing? Hindi. Hindi, ano ba siya? Sa court transcribing. So, Okay. oo, sa korte. Ganun. So nag-improve yung skills ko nung nag-work ako sa company as a transcriber. Tapos, nung nakita ko yung job post na yon, so in-applyan ko kasi nga relate siya sa skills ko. Tapos, thankfully, nakapasa naman ako. Tapos, yun na. Magkano yun, coach? $100 per hour? Joke lang. Ay, hindi, Magkano? grabe. Sobrang liit nung rate ko ng time na yon. This was 10 years ago and that was $3 per hour. So ano talaga siya. Nung time na yon, hindi ko alam na na kaya pala ng mga $10, $20 ganun sa sa freelancing. So basta tinanggap ko lang siya. Tapos naalala ko pa unang araw ko sa trabaho. Pag-login ko, nawalan ng kuryente. So ayun. So sobrang nataranta ako kasi nga hindi ko alam yung gagawin ko. Wala akong way of communication. So tapos nung nagka-kuryente na, yun na, doon ako nag-start magtrabaho. Yung client ko na yun, I was with that client for 7 years. Tapos along the 7 years na client ko siya, natutunan ko na rin yung iba't ibang skills. Tapos natutunan ko na rin na sa freelancing pala, pwede kang mag-handle ng multiple clients para multiple din yung income mo. Tapos yun na, doon na siya nagtuloy-tuloy. Natutunan ko yung article writing, blog writing. So ever since talaga writing na yung ginagawa ko. Tapos yung misis ko naman, nahikayat ko din siya. So freelancer na rin siya. Siguro 8 years naman siya or 9 years. So until now, freelancer siya. Yes, until now. Okay. Mas malaki niya sahod niya sa akin. Mas malaki income niya sa akin hanggang ngayon. So parang kami, talagang tag team kami. Freelancer siya, freelancer din ako. So yun. Tapos noon, siguro after 7 years ko doon sa client na yun, nag-goodbye na ako sa kanya kasi nga doon ako sa mga mas malalaking offer. Tapos around 2.5 years ago na natutunan ko yung copywriting kay Chief John Pagulayan, email copywriting. So doon na ako nag-start mag-aral ng copywriting, email marketing, email copywriting. Tapos yun, after ko natutunan yung skill na yun, tsaka yung iba pang lessons sa iba't ibang groups, sa tribe, di ba? Tsaka sa hindi lang sa tribe, sa ibang freelancing groups. Molonsky. Oo. Yeah, si Molonsky na ako rin siya, pinapanood ko rin siya minsan. So, yun nga, dahil doon, mas lalong gumanda yung freelancing career ko. Mas kaya ko ng mag-ask ng rate na gusto ko, ganun. Tapos, at the same time, since dalawa na yung anak namin ni Mrs., yung bunso kasi 2 years old, mas may oras ako sa kanila. Nice. Kasi dati nung transcriber, hindi talaga siya freelancing na free yung oras ko. Talagang nag-work ako 8 hours sa gabi. Oo. Talagang ganun yung experience ko. Talagang type lang ako ng type nun magdamag. Monday to Friday. Tapos yun nga, hindi pa siya ganun kataas ang rate. Pero ngayon mas gumanda yung career ko. And then at the same time, nung nagsimula ako magturo about copywriting, mas lalo siyang mas lalong gumanda yung ko namimit ko kayo, nakikilala ko kayo, ganun. So, yun yung yun yung journey ko. Kaya ang ganda ng journey, coach. Tsaka at the same time, meron ka na ring mga manakanakang coaching students na, tama ba? Meron ng mga students. Yun yung maganda doon. Is that like a one-on-one or like a group coaching na you're doing? Hindi naman. Actually, plano kong mag-group coaching and one-on-one coaching. Kaso ngayon, medyo busy pa ako talaga sa family and sa clients . So, ang ginawa ko muna ng una, nag-create ako ng course.
So, yung mga students ko, yun, tinake nila yung course ko, tapos nasa ano na sila ngayon, nasa 72 na yung students ko. Good job. Ano So, yan? Nasa GHL na platform or sa Thinkific or mga anong ano platform lang, gamit mo? ano lang, Google document lang talaga. Tapos, ina-upload ko lang yung Google Drive lang ano. Google. Actually, that's okay. I know someone who's doing that one pero marami siyang mga clients. Kahit nga yung pitch niya dun lang sa Google Docs nagaganap eh. Walang web page sales letter, yung mga ganun na case. Pero kaya pa rin. Actually, plano ko nga rin gawin yan eh. Pero kasi ako, mabilis lang din yung sa akin yung student simply because meron ako mga affiliates. Kumbaga, that's what I'm doing. Pero, ang ganda pa rin nun. I like that. Plano ko yung gawin, hindi ko pa lang siya ginawa, yung Google Doc din na style lang. So, totoo yun. You don't need to have a website no parang gagastos ka or something. Pero totoo yun. Basta, andun yung messaging sa Google Drive mo lang, 'di ba? Inipon lahat. O, 'di ba? O sa Mega ba? O sa Google Drive or sa sa OneDrive, 'di ba Google ganoon? Drive lang talaga lahat. Oh, 'di ba? Correct. Oo, so yung ganon. Kasi ako din, ako naman sa Google Drive, meron akong konti lang, 5 terabytes na capacity. Hindi kasi nagsasubscribe ako ng ng workspace. Okay. Kasi ang purpose na tong workspace coach, parang ganito, I can go at $21 a month lang siya. Good for 500 attendees na siya. Tapos 5 terabytes na capacity. Sulit na. Ay, sobrang sulit, di ba? Oo, yung ganun na case. Pero hindi pa nga ako nag-explore ng workspace. Let me ask you this. Alam ko, sinabi mo, nagsimula ka sa transcribing, tapos puro more on writing ka. Pero kung tatanungin ka namin, bakit naman email copywriting? Why not iba? Or bakit hindi ibang klase na niche? Bakit email copywriting naman talaga yung parang pinili mong mag-focus? Bakit kaya? Na mahirap i-explain pero nung natutunan ko yung email copywriting, parang nakita ko ulit yung asawa ko. Parang ako na-fall in love sa email copywriting. Ang ganito kasi yun eh, yung copywriting kasi, marami siyang branches eh. May landing page copywriter, may social media copywriter, ganun. Pero yung email kasi, mahirap i-explain, pero pag nagsusulat kasi ako ng email, tapos nasesend siya sa client, gano'n. I mean sa mga readers ng client ko. Intimate kasi yung usapan sa email. Hindi para siyang para kang nakikipag-usap sa kaibigan mo one-on-one sa isang coffee shop, parang gano'n. Yung talagang kayo lang yung nag-uusap. Ganun yung feeling pag emails yung ginagawa mo. Unlike dun sa iba, for example, sa social media. Pag social media kasi parang ang ingay, di ba? Ang kasi, ang daming tao sa Facebook, sa mga ganyan. Pero pag email, talagang siya, intimate. Intimate yung usapan niyo. Doon, pag nag-send ako ng email sa mga subscribers ko, may sarili din kasi ako newsletter. Okay. So, oo, doon ko na pag nagsisend ako ng email, doon ko sila na mas nakikilala ng lubos, yung mga struggles talaga nila, which is something na hindi mo basta-basta nakikita sa social media kasi nga more on sa social media di ba, yung parang pagandahan, ganun. Pero sa email, personalized. Sobrang personal. Let me ask you this. Sabi mo personalized and intimate. Tapos nagsisend ka newsletter, tama? When you say newsletter now, anong software ang gamit mo pag nagsasend ng email sa newsletter mo? Like Mailchimp, for example, or anong klaseng gamit mo? Yung system.io. Okay. Lang kasi siya, free siya. Meron siyang free version. First 2,000. Ang dami nga first, yata, 5,000 yata na contact. Okay. Oo. So, free siya. So, yun yung ginamit ko. Tapos may landing page creator din siya. Pero hindi na ako gumawa ng landing page. Pang newsletter lang talaga siya. So, yun yung ginagamit ko. Yung Google Doc mo na yung landing page siya kasi newsletter combined. Makes sense. Okay. Let me ask you this. Ako, kunwari, nakikinig kami ngayon sa'yo, di ba? O kanina, ilan lang tayo nun? 16 ngayon, 119 na tayo, di ba? Ang dami na. Dadami pa yan, coach. Ganyan yan. I know my audience eh. Mga Filipino time tayo eh. So, dadami pa yung audience natin. Pero let me ask you this. For example, ako, kunwari lang, I'll be honest with you, I'm not an English guy. Hindi. Pero I ended up working in the BPO sector pa rin, no? Parang ganun eh, no? Hindi. Pero, what if hindi ka magaling magsulat?
kaya ko bang maging email copywriter kahit walang background sa English? O kailangan it's a prerequisite na dapat marunong ka ring magsulat o love mong magsulat? Hindi naman kailangan ganun. Kasi ano, 'di ba? Member din ako ng EUI. Sa EUI may mga classmates ako doon na na nakakakuha sila ng client tapos nakaka-generate sila ng maraming sales. Kahit wala naman silang background sa sa writing or hindi rin sila ganun kagaling sa English. Ako rin naman hindi ako magaling sa English naman ever since. Ang copywriting kasi skill siya eh. So as you practice, made-develop yung yung skills mo, made-develop yung English vocabulary mo. Ganun. Tsaka nowadays sobrang mas madaling mag-copywriting ngayon compared dati. Kasi Dahil may AI. dahil may AI na, may ChatGPT. Kay ChatGPT, pwede mong itanong sa kanya kung tama ba yung grammar mo. Pwede mong gawin mong mas concise, mas maganda yung yung wordings. Then may Grammarly din to check. Marami ng tools. May mga templates din, may swipe files. So Correct. as a copywriter, hindi mo hindi mo kailangan pahirapan yung sarili mo na mag-aral ka ng sobrang tindi para gumaling sa English. Hindi yun eh. Kasi pwede kang gumamit ng templates, pwede kang gumamit ng swipe files. Google ka lang ng swipe file, may makukuha ka na. Pwede mong gamitin yun, i-edit mo na lang or pwede mong ipa-edit kay ChatGPT. So hindi na ganun kahirap kumpara dati. Kasi dati nung nag-start ako, wala akong ChatGPT. Correct. At sobrang hirap na hirap akong mag-edit, ganyan, magsulat. So I think mga almost 1 year yata ako na nag-aral and nag-practice talaga ng copywriting. Bago ko nakuha yung first client ko. So ganun katindi yung hirap ko dati. Compared ngayon, mas madali na. Dahil walang AI dati, di ba? So that's why it took you 1 year. Yeah. Okay. Coach, ganito. Nasabi mo na rin yung di ba, ChatGPT, any other platforms, AI platforms you're using, like Claude or Gemini, Copilot, or just pure ChatGPT ka lang? Majority is ChatGPT talaga. Pero minsan ginagamit ko yung Gemini, lalo pag fact-checking kasi yung ChatGPT. Correct. Yung ChatGPT kasi hanggang 2019 lang yata siya, parang ganoon. 2022. 2000 The ganoon. data, correct. Updated compared kay Gemini. Si Gemini maganda siya for fact-checking kasi nga kay Google siya mismo eh. Kaya yun yung ginagamit ko. Pero pag writing, hindi ako masyadong umasa kay Gemini kasi hindi ganoon kaganda yung answers na binibigay niya when it comes to writing. ChatGPT pa rin. Yung Claude naman, Claude ang the best for me. Pero free version na ako. So ginagamit ko lang talaga siya pag talagang kailangan ko ng matinding sagot. Pang brainstorming mo siya, ng springboard mo siya, yung 'di ba? Oo, yung para ideas. Minsan meron ka ng idea pero nung inano mo siya sa prompt, binigyan ka pa niya ng ibang idea, kaya mo nang madagdagan, yung Make sense. Coach, ganito, kasi email copywriting siya. Ang tanong, eto sila baka nagtatanong sila, kailangan ba meron akong alam sa mga Klaviyo or mga ibang mga email automation software o hindi naman kailangan? Basta copywriting lang talaga ang alam mo? Hindi naman. Nung nag-start ako, wala rin akong alam sa sa mga software na yan. Pero, ang email copywriting kasi, tsaka email marketing, para yan silang barya. So, they go hand in hand. They're the same side of the coin. So, pag natutunan mo yung hindi mo naman kailangan gumamit ng software, ganun. Basta alam mo lang kung paano sila nag-work. Magiging sobrang sobrang tawag dito, magiging irresistible email copywriter ka. Kasi ganito kasi yan eh. Ang pansin ko kasi sa mga sa mga copywriting groups, marami sa mga baguhan doon, naka-focus sila sa sa writing side. Paano maging magaling sa pagsusulat, sa English, ganun. Which is wala namang problema. Pero ang sa copywriting, yung talagang kung gusto mong premium talaga yung rate mo. Ang pinaka-the best pinag-aaralan bukod sa pagsusulat sa copyright, yung strategy. Direct response. Direct response, yung strategy mismo na ginagamit doon sa copywriting niche na yun. For example, ako, marami akong alam na gawing emails. Pero kung wala akong alam, hindi ko alam kung paano siya i-strategize. Halimbawa, sa isang
may product tapos ila-launch. So ilang emails ba ang gagamitin dapat doon? Gaano karaming emails, kailan ise-send? Ganun yung mga strategies na na dapat mong matutunan. At pag alam mo 'yon, combine with your writing skills. Kaya mong ikaw yung mag-demand ng rate na gusto mo. Parang first 30 days, everyday may papadala. Pero dahil na-nurture mo na sila, yung strategy to tapos pwedeng every week na lang or twice a week na lang. Parang ganon. No? Makes sense. Question, kapag ba magpapadala ng email, kasi email copywriter ba or gano'n, ay automation na kasi to na part Paano para hindi mare-red flag ni Google? Kasi dapat ba volume mag-send or yung drip lang na style by batch lang o gano'n na case? Hindi mo na kailangang malaman yan basta sulat lang sa iyo as copywriter. O dapat alam din namin to na info. Makakatulong din yan, pero hindi naman yung trabaho talaga ng email copywriter. Ang trabaho pa rin ng email copywriter is dalawa lang, magsulat at mag-strategize. Yung sa ganyan, sa mga deliverability, problema na yan ng email marketer. So kung hindi mo alam yung email marketing, pwedeng email copywriter ka lang. Pero yung email copywriter, makakatulong yan sa mga ganyan. For example, walang masyado nagbabasa ng emails ng client mo. So, as an email copywriter, makakatulong ka dyan kung mapapaganda mo yung subject line, maayos mo yung strategy, tapos yung sinusulat mo talagang valuable, talagang gustong binabasa ng tao. Yan, dyan mo may improve yung yung mga email marketing campaigns. Tapos when it comes naman sa sa deliverability, yung mga napupunta sa spam, actually wala talagang diyan, control yan. Sa algorithm talaga ni ni Gmail. So kung yung mga sinesendan mo ng emails, nire-report ka as spam. So kahit gaano ka kagaling magsulat, mapupunta ka pa rin talaga sa spam. So correct. Hindi mo kontrolado yan. Kaya importante sa hindi lang sa email copywriting, sa lahat ng writing na gig, copywriting, article writing, blog writing, importante na kilala mo kung sino yung audience mo, yung mga reader mo. Hindi kasi pwedeng nagsusulat ka about sa mga dogs, tapos ang readers mo sa mga pusa pala. Diba? So, hindi rin nila ma-appreciate yung isusulat mo. And lalo sa emails, baka ka lang rin na, itag ka lang nila as spam or i-delete lang yung mga emails na isa-send mo. Ganun yung mangyayari dyan. Kaya kailangan kilala mo talaga yung audience mo, yung mga readers mo. Okay. Ang ganda ng guys nakinig kayo. Yung part na yan na in-explain ni Coach Ryan. Coach, eto, sabi mo natuto ka kay Chief John Pagulayan, 'di ba, ng copywriting. Pero any other international mentors you look up to when it comes to like sila Justin Goff, sila ganon, sino pa nga ba yon, yung mga ganon na case na mga Frank Kern, sino pa bang mga nilulook up mo na mga mentors when it comes to copywriting? For international, actually yung kay Chief John, nagka-idea lang ako sa email copywriting. Hindi talaga siya yung unang taong natutunan ko yung pagsusulat. Meron ako naging biniling course noon. Ang email copywriter noon ang pangalan niya is Paul Buzan. So hindi siya masyadong kilala, pero ang ganda nung course niya about email copywriting. It's more on pagsusulat talaga . So doon ko natutunan yung mga subject lines, iba't ibang klase ng email, storytelling, ganyan. Tapos since hindi masyadong active si Paul Buzan, ang number one ko talagang favorite na international na copywriter si Bob Lee. Si Bob Lee, matanda na siya nasa almost 70 na yata siya. Pero hindi si Bob Marley hindi si Bob Marley, Bob Lee. Sige. So si Bob Lee, sobrang dami niyang libro, hindi lang sa copywriting, parang more than 100 plus yung books niya. Published to Tapos, nakasubscribe din ako sa email niya. Tapos, kaya siya yung favorite ko kasi sa dami ng mga copywriters ngayon na email copywriters na pag nagsusulat, yung mga sulat nila, mga flashy, iba-iba yung fonts, mga ganun. Si Bob Lee, since old school siya, pag binasa mo yung newsletter niya, talagang sobrang simple lang. Walang masyadong iba't ibang fonts, mga ganyan. Basta lang, ang ginagamit niya lang, bold, italic na na sulat, ganun lang. Times New Roman. Tapos Times New Roman lang, ganun lang. Pero sobrang
taas nung work niya as a copywriter, consultant din siya. Ang dami niyang ang dami niyang client, ang dami niyang libro. So, sobrang siya. Parang for me siya yung pinaka-successful na copywriter na nakita ko in the modern era. So, bubbly coach, no? Bubbly, di ba? So, yung personality ba niya, bubbly din ng bubbly? Hindi, joke lang. Kasi bubbly. Okay. Bubbly ba? Or bubbly or blee? Ganun na, bubbly. Okay. Alright. Tapos, eto, going back again to copywriting. Sa email copywriting, kapag nagra-write ka ba, kunwari, kumuha ka ng idea kay ChatGPT or tapos ayun, sinulat mo din, gumagamit ka pa ba ng mga AI detector na ano? Kasi para yung sulat mo dapat humanize, hindi naman. Hindi ka na nagaganon. Hindi na. Maganda yung tanong mo. Actually, sa mga nakikinig dito, pakinggan nyo to. When it comes to copywriting, hindi dito pinag-uusapan kung gaano ka kagaling magsulat. Ang copywriting kasi, ang tina-target mo diyan is yung humanization, yung emotion ng reader mo. So, kung iaasa mo lang sa sa AI, lahat ng isusulat mo tapos ipapa-check mo pa sa AI checker, hindi na magiging human yung sinulat mo, magiging robotic. And believe me guys, pag yung mga sinusulat mo, pinost mo or sinend mo as email, may mga wrong spelling ka, may mga wrong grammar ka, mas gustong nababasa ng tao yan kasi it shows na tao ka eh. Correct. Yun yung gusto ng tao eh, yung human to human connection. Di ba parang di ba pag tumatawag tayo, sa mga call center, di ba? Pag tumatawag tayo, tapos may prompt, yung press 1 for this. Di ba ayaw natin nun? Kasi hindi yung tao eh. Di ba? Mas gusto natin kausap yung representative. Kasi nga, gusto natin kausap tao. Di ba? Correct. Kaya kung ngayon pa lang gusto nyong i-pursue yung copywriting. Tapos natatakot kayo dahil magkakamali kayo sa spelling, sa grammar, hindi ganoon ang copywriting. Ang copywriting, basta na-target mo yung emotion ng tao, napatawa mo siya or napaiyak mo siya sa kung ano yung sinusulat mo. Goods yan. Magaling ang copywriter pag naano mo yung emotion nila. Okay guys hindi, I agree with that one. Hindi, would you believe me if I say, hindi kasi si Coach Ian nagpa-podcast ako, nagwe-webinar ako. Ang technique talaga, kahit sa email, pero when you talk, kahit na, di ba, 140 na tayo kanina we started with 16, 104. Dadami pa yan. Pero tingnan nyo to guys, kahit 141 tayo ngayon, pero it's like I'm just talking to one person. Yung technique doon, pag nagsasalita ka sa email. Actually, kahit speaker ka, pag nagsasalita ka, hindi ko kailangan sabihin kayo. Gusto ko ikaw lang. Ikaw lang talaga yung kausap ko. Wala akong pake sa iba, ikaw yung kausap ko. Parang ikaw lang yung audience ko. Ganun po yun ang technique sa email. Tama ba, Coach? Totoo yan. Hindi lang sa email. Ganyan ang isa sa basic na turo sa copywriting. Pag nagsulat ka, dapat yung nasa isip mo, isang tao lang yung kausap mo. Kasi pag ang dami mong iniisip na kausap, hindi magiging confusing yung yung isusulat mo. Kailangan messaging mo, no? Oo, yung messaging mo. Okay, sige. Eto coach, siguro eto tanong nila. Magkano bang sa amin dyan? Magkano kitaan dyan? Like, paano ba to? Babayaran ka per email or package na nabulto, yung ganun na case na o project-based lang talaga siya? Meron kang monthly retainer ba? Or kung may monthly retainer ka, anong hinihingi sa'yo? Like, at least 10 emails a month? Mga ganon? Give us an idea. Kasi yan din yung tanong nila eh. Sige. Sure. That's a very good question and sobrang gusto kong i-share to. Ganito kasi yan eh. Sa copywriting kasi depende sa sa kung sino yung client mo or employee mo, yung kung paano yung payment. For example, yung unang copywriting client ko, dentist siya sa US, pero siya, Filipino. Ngayon, hindi ko siya client noon. Client siya ng misis ko. Yung misis ko nag-work siya under an agency. So, nung naghanap sila ng email copywriter, syempre ako yung ni-refer nung misis ko. So, nag-work ako under an agency. So, ganun din sa iba. Pag nag-work ka under an agency, yung income mo, depende sa kung magkano yung bayad na. Kung ano yung package na monthly, yun talaga. No matter what's the output, no? Oo, ganun. So nung nag-work ako under an agency, ang payment ko nun, bayad ako for 8 hours.
Tapos kung ilan emails ang masulat ko, yun yung ano, yun yung usapan. Yung usapan namin ng agency. 'Di ba? So, pwedeng ganun. Parang yung mga regular VA lang din, di ba? Pag VA ka, work ka ng 8 hours, babayaran ka ng agency. Let's say $5 per hour, $10 per hour. Ganun din sa mga agencies. May mga clients naman, direct clients na ganun din yung ano, bayaran. So, per hour, merong ganun sa copywriting or sa email copywriting. Ngayon naman, umalis na ako sa agency na yon, pero siya pa rin yung client ko. Kasi gusto niya yung ano, yung mga gawa kong emails. So, after ko umalis sa agency, hinire niya na ako directly. So, ang naging usapan naman namin ngayon, $800 a month, pero ano, 8 to 12 emails ang A usapan month. namin. So, kahit magtrabaho ako ng 2 araw lang sa isang buwan, basta magawa ko yung 12 emails na hiningi niya, bayad ako the next month ng usapan namin na ano, na $800. So, what I'm trying to say is, pag copywriter ka, so, pwede kang per hour, pwede kang per project base, pwede rin, katulad nitong sa ano, sa client ko ngayon na, di ba, kung kailan ko lang, kung kailan ko gustong gawin, basta mabigay ko yung deliverables. Diba? Correct. Yung deadline, yes. Yung Oh, ma-meet yung mo lang deadline. yung hinihingi sa'yo. Okay. Oh. Question, Coach. Sabi mo, it took you 1 year para ano, kasi nga walang AI. Ngayon, dahil may AI na nga at wala kang, kunwari, eto, out from scratch to back to zero, wala kang background sa ano, guys. So, how long will it take me to learn ano now, email copywriting, considering na nga na merong AI? Like 1 week, 2 weeks, 3 weeks? Sa tingin mo, gaano kabilis? I think in 1 week makakaya mo ng makapagsulat ng magandang copy. Kasi ano ang kailangan mo lang ng pag-aralan sa sa email copywriting. Una yung fundamentals, research, tapos yung mga pain points kung baga kung ang ginagawa ka sa copywriting, magsusulat ka diyan na parang alam mo kung ano yung problema ng kausap mo. Tapos ikaw yung magbibigay ng solusyon sa problema niya. So Yung ganun. avatar. Oo, customer avatar, tama. Or the ICP. Oo, tama, ganun siya. So, once na matutunan mo 'yon, ang dali na ang dali na ipasulat kay ChatGPT yung yung mga gusto mong isulat. For example, gusto mo magsulat ng promotional email o di hanap ka lang ng halimbawa, kuha ka swipe file online, tapos palagay mo kay ChatGPT, parang sabihin mo lang na rewrite this for let's say for a weight loss audience or for someone who wants to lose weight. And then i-edit niya na yun. Makakapagsulat ka rin ng maayos na copy. Pero ang isang bagay na nagustong matutunan niyo na wag lang kayo umasa kay ChatGPT kasi kahit gaano kaganda yung copy na magawa niyo, pag wala kayong foundation, hindi niyo alam yung science behind the copywriting, hindi niyo rin maiintindihan yung susulat niyo. Hindi niyo maintindihan yung kasi may may paano ba psychology? May psychology kasi diyan sa copywriting. It involves psychology, persuasion, ganyan. Hindi siya basta magsusulat ka lang na let's say sulat ka ng top 5 weight loss product. Hindi siya basta ganun lang May psychology behind sa sa mga isusulat mo. So, yun yung Pero in 1 week, 2 weeks yan. Kaya mo na makapagsulat niyan. In fact, baka in 2 or 3 days lang Basta matutunan mo yung tamang subject line, tapos body ng copy, tapos call to action. Yun na makakapagsulat ka na. Tapos continue mo lang magsulat ka na magsulat. Kung kaya mong everyday, tulat ka, mag-i-improve yung yung writing skills mo as time goes by. Kahit nga 15 minutes, 20 minutes a day ka lang magsulat. Tapos sasamahan mo pa ng ChatGPT, 5 minutes lang makakapagsulat ka na. Yun. Tapos na yung isang email na sequence. I mean yung isang email na content. Okay guys yun. Pero coach, balik tayo ng konti sa pricing. Meron lang akong naalala tuloy. Nagbibigay ka ba ng ibang, let's say, package A, B, C, or isang rate mo lang talaga? Kunwari, sa'yo, sabi mo na $800, 10 to 12 emails na deliverables. Or do you give them like, eto may 800 may 1, 2, tsaka merong 2,000. Ganon ka ba? Nagpa-pricing din? Oo, nagpa-pricing na. Depende sa usap. Ito kasi itong client ko na to, kaya
$800 yung ano, yung usapan namin. Kasi nga matagal ko na siyang client eh. Siya yung una kong client. So hanggang ngayon client ko pa rin siya sa ano, sa email copywriting. Okay na yung relationship namin. Tsaka retainer naman siya monthly. So wala akong problema sa kanya. Kaya binigyan ko na lang siya ng May tanong sila, coach. Tumatawad din ba sila? Tumatawad ng presyo? Oo, guys, may tatawad talaga whether you like it or not. Meron tatawad talaga sa service na ano na ibibigay mo. Especially itong client ko na to, Filipino siya. So kung tinaasa ko yung price ko, alam ko tatakot talaga siya. Correct. Coach, ito, may tanong may mga tanong din nila ng konti like, how do you segment the leads? Hindi mo na sinisegment ng ganyan, di ba? Basta meron ka lang email sequence. Kasi sa email marketer na bahala ng pagsisegment ng leads. Para sigurong workflow, kapag nag-click sila nito, hindi, pag ito yung sinabi mo at nag-call to action sila, o di yun yung email sequence na magfo-fall sila. Pero kapag hindi nagre-response, yung hindi nagbubukas ng email, ibang email klaseng strategy, wala. Kapag may sinend kang email, kapag nag-respond sila, eto na ngayon kasi eto yung worm. Pero pag eto, kailangan pa ng mahaba-habang nurturing, ibang strategy din to. Siguro ganun yung tinatanong nila, how do you segment the lead? Actually, masa-segment mo lang naman sila sa sa pagsusulat mo rin. Pero kung sa software mismo, hindi mo nang trabaho yun. Trabaho na lang yun ng email marketer. Pero alam ko gawin yun kasi nga meron ako sarili kong newsletter, ganyan. As an email copywriter, para makapag-segment ka ng list, magagawa mo yun by asking your audience. Halimbawa, ask mo sila ano ba yung mga klaseng content na gusto nila. Diba? For example, yung client mo, meron siyang, let's say, 10,000 yung nasa email list niya. So, 10,000 readers yun, di ba? So, pwede ka mag-send ng email asking them, ano ba yung content na mas trip mo? Mga YouTube videos ba? Mga writing ba? Ano ba yung mga lessons? Ganun. So, yung mga sasagot doon siya pwedeng i-segment ng email marketer. Hindi na ikaw yung magse-segment nun sa software. Diba? Pero as a copywriter, ganun mo sila matutulungan sa message. Okay. Thank you, Coach. Next, I think I lost the internet connection for a few seconds there. So pero that's okay. Question now, how do you see the freelancing industry naman in its entirety in the next 2 to 3 years? Anong nakikita mo ngayon sa freelancing industry? It's gonna be booming ba or mababawasan ng konti dahil sa AI? Anong projection mo in the next 2 to 3 years? Dito sa Philippines, magbo-boom pa siya lalo. Kasi yung AI naman, ang dami kasing natatakot na mag-freelance. Mawalan. Mawalan dahil sa AI, which is something na na hindi talaga, for me, hindi talaga siya mangyayari. Kasi unang-una, yung mga business owner, yung mga clients, wala naman yan silang oras mag-aral at gumamit ng AI. Diba? Yung may mga clients na gumagamit ng AI, pero yung mga clients na talagang malaki yung business, wala silang oras para dyan eh. Kailangan nila dyan tao na gagamit ng AI, marunong gumamit ng AI. Kasi ang gusto nila, iran talaga yung business nila. So, yun yung una. Hindi sagaba lang AI. In fact, malaking tulong ang AI. Tapos, pangalawa, hindi ba naman ng traffic sa Pilipinas, marami talagang maeengganyo mag-work from home. Kasi 'di ba yung especially nung pandemic, yung mga office na sila, 'di ba, nag-implement sila ng work from home. So, yung mga naka-experience noon, majority doon hahanapin nila yung ganung setup. Isa yan sa reason ko kaya nag-work from home talaga ako ever since. Kasi nga, nung sa call center ako sa Makati, sobrang traffic. Like, 5 minutes lang yung apartment namin ni Mrs. Kasi naabot kami ng 1 oras para lang makauwi. Diba? Ganun katindi yung traffic. So, yun. Hanggat hindi nasusolve yung problema sa traffic, merong maengganyo mag-work from home or maging freelancer. Tapos ang pangatlo, syempre yung mga groups, yung mga influencers, ganyan. So nai-influence na nila yung mga viewers nila
na na mag-freelancer din. Nakikita nila kasi yung benefits ng pagiging freelancer. Tayo yung mga recruiter ng Oo. freelancers, ganun recruiter, ano. Totoo. Oo. Tayo yung mga proponent or promoters ng work from home setup. Okay. Next, ano yung top 3 niche na nakikita mong maganda ngayon? Like, syempre, alam ko, top choice mo siguro is talagang copywriting. Pero any other niche na marerecommend mo din na kumbaga like sa mga freelancer? Kumbaga, let's say, ay, hindi ako pang writing. Pero ano yung nakikita mong trend? Like maganda talagang niche or industry top 3 na nakikita mo? Siguro pwede, number 1 sa'yo is copywriting talaga. What are the other 2? Or meron ka pang tatlong marirecommend? Sure. Well, unang-una doon sa copywriting, kaya ako talaga siya marirecommend. Kasi ang copywriting is also marketing eh. Dati kasi nag-networking ako kasi gusto ko talagang pumasok sa marketing. Pero Power. oh, Power. pero Okay. wala kasi akong alam sa marketing. Tapos hindi ako sanay nakikipag-usap sa sa mga tao ganun. Tapos nung natutunan ko yung copywriting, doon ko na-realize na pwede ka pala maging marketer dahil lang sa sa pagsusulat. So for me, kung hindi mo trip ang copywriting, number 1 talaga is yung marketing. Marketing niche, whether Facebook ads, YouTube ads, hindi mawawala yung yung marketing. Kasi yan yung number 1 na problema ng business. Kung paano sila magkakaroon ng sales, ng income. So marketing, hindi yan mawawala. So sa marketing marami yan eh. May copywriting, yun nga, Facebook ads, Google ads, mga ganyan. SEO, marketing din yun eh para mag-rank ka sa Google, di ba? So yan, hindi yan mawawala. Second, for me na top niche is video editing. Yung meron Short form. Short form video editing. Totoo yan. Kasi meron pa akong isang client, script writing naman siya. Ang business niya lang talaga is short form videos. And then yung mga clients niya nagpe-pay sa kanya ng mga $8,000, $10,000 for 1 minute video. Kasi sobrang trending ng ngayon ng isang video lang $8,000 binabayad. Pero baka BSL 'yon. BSL talaga 'yon. Hindi, talagang maikli lang. Mga ginagamit lang sa Instagram. Oo, talagang ang laki ng kasi yung niya, pasok pa nga sa marketing to eh. Kasi yung mga videos na ginagawa niya for marketing talaga. Talagang yung mga coaches din yung clients niya, yung mga nag-Airbnb ganun. So, isipin yung video editing pero pasok pa rin siya sa marketing. So, client mo yan ngayon, coach? Oo, client ko siya. Siya yung favorite client ko eh kasi parehas kaming gamer. Tapos pero wala akong masyadong work sa kanya. Kasi hindi naman masyadong kailangan ng script. Kumbaga maintaining lang yung relationship namin. Last month nga binigyan niya ako ng sahod. Wala na akong ginawa. Binigyan niya ako ng pera dahil trip niya. Parang ganoon. So, yun yung for me number 2, video editing. When it comes to video marketing, video editing, video production, hindi yan mawawala. Kasi nga, tulad na sabi ko kanina, ang mga tao nagki-crave yan sa human connection. And kahit gaano ka magsulat, yung may video talaga, andyan yung interaction, andyan yung humanization. Kaya yung video editing, top to sa akin yan. Ganyan. Kung wala nga akong bias sa copywriting, yan yung number 1 ko, video. Yan. Tapos, number 3, syempre yung VA. Yung mga VA hindi na rin yan mawawala. Kasi sobrang laking tulong ng mga virtual assistant sa business. Kasi yung mga business owners, kung number 1 na problema nila is yung sales, gusto nila lagi may sales. For me, ang number 2 nila is yung oras eh. And yung oras na yun, kayang ibigay ng virtual assistant. Kayang kunin ng virtual assistant yung oras na ginugugol ng business owner para mas magawa niya yung mga gusto niyang gawin sa business or sa personal life niya. So, yun yung top 2 sa akin. Copywriting, video editing, and VAs. Yes. Thank you, coach. Nakikinig kayo, guys? So, ayun ang maganda nito, yung ibang coaches, iba-ibang perspective. Pero syempre, merong biases pa rin lagi dun sa niche nila. Pero
Pero doon nagkakatalo din sa 2 or 3 na other recommendation nila. Sabi ko, okay din to Pero at least maganda nga yung nakikita mo yung overall picture based sa iba-ibang coaches, di ba? Which is good, which is good. Next, eto coach. Eto magkasunod to na questions Tinatanong ko to sa lahat ng mga coaches or speakers. Number 1, anong tips mo sa mga bago nagsisimula pa lang sa freelancing? And then number 2, sa existing freelancers na how to find clients? Like, meron ka bang 2 or 3 tricks, bag of tricks na pwede mong i-share sa kanila in finding clients? Yes, definitely. Ito muna para sa mga ano muna to, sa mga baguhan. sa Nag-iisip pa lang mag-freelancing o mga ganon, nag-i-start pa lang. freelancing. Okay. Ang number one tip ko sa inyo, baguhin niyo yung mindset niyo. Hindi ka pwedeng pumasok dito na na yung mindset mo na parang employee ka lang. Kasi pag employee ka lang, ang iisipin mo lang, gawin mo yung trabaho mo, matapos mo yung trabaho mo. Tapos na, parang sa mga regular na trabaho sa sa labas, di ba? Pero tandaan niyo na as a freelance, pag freelancing yung pinasok nyo, nagsosolve kayo ng problema. Hindi kayo basta nagtatrabaho lang. Malaki ang tulong na mabibigay nyo sa business. So, business partner ka guys, di ba? Oo, business partner ka. Hindi ka lang basta empleyado. Yun yung una nyong gawin. Tanggalin nyo yung mindset na empleyado lang kayo. Malaki ang natutulong nyo sa mga business. So, yun yung number 1. Number 2, eto, hindi to bias. Pag-aralan nyo ang copywriting kahit hindi kayo maging copywriter. Bakit? Kasi, pag natutunan nyo yung copywriting, matututunan nyo mag-persuade, makapag-convince ng tao through pagsusulat. And kapag natutunan yung mag-convince ng tao, gamit lang yung pagsusulat, malaki yung chance na makapag-land kayo ng client. Bakit? Ano bang ginagamit nyo para makapag-outreach sa client? Magsasend ka ng proposal, email. Di ba lahat yan kailangan magsulat? So kapag na-improve mo yan, na-persuade, na kaya mo mag-persuade ng mga readers mo, malaki yung chance na na ma-hire ka or mapapansin ka ng client mo. Kasi nga, alam mo yung mga strategies and techniques sa pagsusulat. So, yun yung number 2 kong tip. Pag-aralan niyo yung copywriting. Kahit hindi copywriter ang gusto niyo niche, kahit VA or kahit web developer kayo, pag-aralan niyo yung copywriting. Kasi doon yung mapoposition yung sarili niyo as an expert kapag magaling kayong kapag kaya niyo mag-persuade ng readers. Tapos number 3, last ko sa mga baguhan. Kung magsisimula kayo mag-freelancing, ngayon pa lang maghanap na kayo ng kliyente. Wag kayong magtagal sa courses, wag kayong magtagal sa practice. Maghanap na kagad kayo ng client. Bakit? Kasi combination yan ng copywriting at yung paghahanap ng client. Kahit gaano ka kagaling mag-practice, kung walang nagbabasa niyan, baliwala yung sinusulat mo. So kung nagpa-practice ka magsulat at hanap ng client every day, nag-improve na nag-improve yung copywriting skills mo naturally, and at the same time pwede ka pang makahanap ng client na para sa iyo. So yun yung number 3 ko, and yun yung pinaka-importante. Maghanap ka na kagad ng client kasi freelancing is is a lifestyle, 'di ba? So kung yung oras mo ginugugol let's say panay games ka lang or panay nood Netflix ganon, 'di ba? Every day mag-spend ka ng 30 minutes, isang oras naghahanap ka ng client. Pag naging habit mo 'yan, in probably, wala akong timeline, pero baka yung iba kasi in 1 week nakaka-client na kahit baguhan yung iba 1 month, yung iba 1 year, ganun. Pero yung matagalan na nakakahanap ng client, sila usually yung hindi consistent. So, ganun. Umpisa pa lang maghanap ka na kagad ng client mo para ma-experience mo kung paano yung lifestyle ng freelancer. Ganyan. Coach, I agree with you on that part. Hindi, totoo to di ba, alam niyo expert si Coach Ian sa Google Ads, tsaka DM setting. Kasi I have thousands of students din sa DM appointment setting. Pero, let's go with this one. Sa totoo, kung wala ako sa DM setting, for example, or Google Ads, sa totoo, copywriting talaga din yung pupuntahan ko. And I'm not kidding about that one. Lalo na at naiintindihan mo yung AI, talagang copywriting, mga boss. And number 2, tinuturo ko din to sa lahat ng students, kahit sa ang niche or industry pa yan,
If you're 60 to 70% ready, go ka na, mag-apply ka na. Yung iba kasi iniisip nila, kailangan 100% munang Oo. alam ko yung gagawin. Hindi. Hindi mo kailangan yon. Basta 60 to 70% ready ka na dun sa skills. Go rebels ka na, di ba? Go na. Yan talaga yon. Okay. Thank you dun, Coach, sa inputs mo. And sa existing freelancers, ano yung tip mo para maghanap ng clients? Yung mga ganun na case. Okay, for ano sa mga existing freelancers, OLJ, joke lang. Go ahead. ang advice ko lang, ito natutunan ko sa sa Tribe to, di ba? Wag kayong mag-settle sa isang client lang, especially kung gusto niyo talaga yung lifestyle na gusto niyo. Sa Tribe kasi natutunan ko yung tinatawag na money now and money later clients. So yung money now clients, any client siya na whether per oras yung bayad sa'yo or per project, basta yung money now, yun yung mga tipo ng client na nagbabayad ng bills mo. Kasi mahirap mag-freelancing pag desperado ka sa pera. Kasi mararamdaman ng yan ng reader mo, ng potential client mo, na desperado kang pagkakitaan siya. Tumatawid yun, yung energy, Coach. Sinasabi ko sa kanila yan, nagmamatter yung energy. Mafe-feel nila yun ng reader mo or kahit sa DM lang sa chat mo. Mafe-feel yun. Totoo yan, mararamdaman yan ng reader mo pag desperado ka. Parang pag na-receive niya yung message mo, parang ang mararamdaman niya, sino to? Parang pagkakakitaan lang yata ako nito, di ba? Pero kung kung halimbawa meron ka ng client ngayon, tapos yung client mo na nagpe-pay ng bills, o di hanap ka ng client, pag-aralan mo yung iba't ibang client getting strategy. Kasi kung meron na nagbabayad ng bills mo, and yung nagbabayad ng bills mo, hindi kailangan yung freelancing client. Kahit yun, traditional na trabaho, okay lang din. Basta wala kang problema sa bills, hanap ka ng mga freelancing client. Kasi pag hindi ka desperado sa pera, hindi mo iisipin kung saan mo kukunin yung susunod mong pambayad ng bills. Mas mas pag kinausap ka ng client or pag nag-send ka ng mga proposal, andun yung feeling na kahit hindi ka kunin ng client na to, so what, di ba? Next client ka na. Hindi ka desperadong maghanap ng client. Tuloy-tuloy ka lang hanggang sa mahanap mo yung money later client mo. So yun yung money later client. Yun yung ko. Pero paano yung pinaka-technique mo? Like nagdi-DM ka ba? Email din talaga kagad? Or pupunta ka ba ng website, kukunin mo email address nila, then magpapatikim ka sa kanila ng sample email mo? Yung ganun na case. Paano, Coach? Yung style mo? Iba siya actually. Umpisa natin sa mga platform. So, sige. Marami sa mga clients ko galing from OLJ, so online jobs. So ang ginagawa ko sa kanila, in fact may training video ako nito sa YouTube. Diba? So ang ginagawa ko sa kanila, nagsasend lang ng proposal. Sobrang ikli lang nung ginagamit kong email or outreach message, ganun. Ganun, parang 5 sentence lang yata. Ganun yung ginawa ko siya ng training. Tapos traditional na parang trabaho pag in-accept nila ako, interview, ganyan. So, yun yung isa kong ginagawa sa OLJ. Ginagamit yung OLJ pag kailangan ko ng client immediately. Kasi yung mga clients yung mga business owners sa OLJ, tsaka sa Upwork, na yan sila, warm na yan sila naghahanap na talaga sila ng freelancer. Unlike sa Facebook or sa mga website, pag nag-send ka ng cold emails, hindi mo naman alam kung naghahanap sila ng freelancer. Diba? So, kumbaga yung mga sa mga cold emails, gano'n sa mga websites, parang long shot pa sila. Kailangan silang i-follow up, di ba? So, gano'n. So, kung kailangan mo ng mga clients immediately, doon ka sa OLJ, or kung kaya mong bayaran yung mga connect sa Upwork ka. Gano'n. Tapos, kung meron ka naman pag nakakuha ka na ng client, example sa OLJ, yun. Ang ginagawa ko naman nagsisend ako naghanap na ako ng mga business owners sa through Facebook or cold emails. Recently ngayon, puro cold emails yung yung ginagawa ko. So naghahanap ako sa Yelp or sa Google Map. Kasi pag halimbawa pumunta ka sa Google Map, type mo lang doon weight loss, yun lang. Pag tinay mo doon, tapos lagay mo yung area, for example, California. So maglalabas sa si Google Map ng iba't ibang businesses regarding sa weight loss,
or gyms or whatever. Tapos yun na, listahan na ng mga website yun. Open mo yung website, kunin mo yung email nila, tapos yun, sendan mo ng cold email. Or kung meron man silang Facebook pages, na usually meron naman Facebook pages or LinkedIn, yun, ina-add ko sila. Tapos doon ako nagpi-pitch sa Facebook, sa LinkedIn. Ganun. Pag na-accept nila ako as friends, yan, nagte-thank you ako for accepting, build relationship. Napaka-importante ng building relationship sa social media. Kasi pag nag-pitch ka kagad, tatanggihan ka nila kagad. Kailangan meron kang value na nabibigay. And tama yung sinabi mo, Coach Ian. Especially sa cold emails, ang ginagawa ko, nagbibigay kagad ako ng sample na pwede na nilang magamit. Kumbaga quick wins. Kumbaga, hindi ka lang nandun para para pagkakitaan sila. Nagbigay ka ng value. Pag ginamit nila yung email na sample na binigay ko, tapos kumita yon, edi malaki yung value mo, mas malaki yung chance na ikaw yung kunin niyang email copywriter. Ganun. Yun narinig niyo yan guys. Talagang magbigay ka muna ng value. Wag kahit sa DM setters ko ang turo ko, wag ka munang mag-pitch. Wag kang atat na atat. Kasi ito mga businessman na to, bombarded na to sa DM nila ng first message pa lang, haba-haba na ng message, nagbebenta na kagad. Hire me. Yes, mga hire me na kagad. So dapat hindi mo gagawin yung ginagawa ng 99%. Dapat doon ka sa 1%. Value muna binibigay mo. Yun talaga yung technique. Or mag-build ka muna ng rapport before you pitch, 'di ba? Yung ganun na case. Kahit walang binigay na value sa totoo, yung first DM or outreach, dapat hindi ka talaga nagpi-pitch kahit anong mangyari. Kahit gusto mo na ng client, hindi talaga. Kasi gusto mong mawin sila 'di ba? Yung ganun na case. Yun talaga yun. Yung mga naiintindihan na nila ng mga marketers, ang dali lang talaga kumuha ng clients, 'di ba, coach? So, 'di ba ngayon yung sa atin ngayon, yung lalo na pag alam niya na yung marketing, yung psychology din, wag ka muna mag-pitch. Yung ganun na case. Coach, eto, meron ka bang gustong i-share sa amin na papakitang technique sa email? Kahit like few minutes papakita sa amin? You have something to show us? Meron ba? Sure, why not? Kahit kahit hindi sige lang. po. Sige, Sige po. Asan ba yung share dito? Ito, dito sa baba ng sa Google Meet, merong present now button. Nakikita mo yan, yung box with an arrow. Nakikita mo yung square na may arrow. Present now, nakikita mo? Sa Google Meet. Oo, pag pinindot mo yan, meron kang option entire screen. Yun yung pipindutin mo. Di ba merong Chrome tab, window, entire screen. And then pipindutin mo yung built-in display, then you click the share button. That's it. Okay. Sige. Sakto, may ipapakita. Ayan, wait lang. So, ano to? Ayan, coach. So you can go now to your email. Ayan. Okay na, nakikita niyo yung screen? Yes, we can see it, coach. Okay. Ito sakto, pakita ko sa inyo na mainit-init pa. Asan na to? Ito. So, question, coach. Sabi mo, hindi kasi alam ko sa'yo, hindi totoo kahit na hindi mo lang ako nakikita, pero observant ako, I know you're a very consistent guy. I know that for a fact. Pero let me ask you this. How many clients ang ina-outreach mo every day? Like 10 every day? Parang bang ganun? An apple a day keeps the doctor away. Sa'yo naman, 10 emails a day keeps you building clienteles, ganun na case. Paano? Anong habit mo? Like kahit 5 outreach lang a day o 10, how do you do it? Yeah, I love to share that. Actually, since marami na akong natutunan na mga ways to get clients, hinahati ko sila either in a week or in a day. Kasi for cold emails, hindi ka pwede mag-send ng cold emails na sobrang dami. Kasi pag natag ka as spam, yung lahat ng mo nun, mapupunta na sa spam, hindi rin mababasa ng client. So, pag cold emails, at least 3 lang ako per day. 3 business owner, 3 email. Yun lang ang ginagawa ko for cold emails. Tapos pag may oras ako, yun, sa LinkedIn or sa Facebook, ayan, sa kahit isa lang, at least total of 5. Yeah. Ano pa yun tawag dito, conservative pa yung numbers na yun. Chill lang yan. Trip lang. Tinatamad pa yan. Siyempre kasi may clients na kasi ako and then family. So hindi ko talaga mapasok yung sobrang daming oras to get clients. Pero yun yung usually ginagawa ko. At least 1 Facebook, 1
LinkedIn, tapos 3 cold emails. Ayan. Okay. So, ito yung process na ano na ginawa ko sa cold email. Recently ko lang nagawa to eh. Shinare ko to sa ano sa Tribe saka sa EUI. So, ang una kong ginagawa, Coach, sorry can you zoom ng konti? Sa aming maliliit ang mata. Or ano ayan, okay na yan, coaching ganyan. Yan. okay. So, eto to. So, ang una kong ginagawa, for cold emails to Teka lang, para makita nyo na rin yung ano, yung buong process. For example, Yelp. Mas gusto ko sa Yelp kaysa sa ano, sa Google. Google. So, for example, salon. Ayan. Gusto trip na client, mga taga-salon. So, type mo lang salon, tapos, ayan, San Francisco, California. Ayan, lalabas na siya dyan sa, ano, sa screen. Ayan, di ba? Yan na. So, pipili ako dyan ng isang ng mga clients. Ang ginagawa ko, nilalagay ko, hindi ko muna sila sinesendan ng cold email. Nilalagay ko sila dito sa prospect Tracker ko o sa tracker ko. Ayan. Tapos, halimbawa sa isang araw, nakasampu na ako. So, pipili na ako ng ano dito, ng i-cold email ko. So, kuha ko ng 3, doon ko na sila sesendan dito. Tapos, ang tip ko pala dito, pag naghanap ka sa Yelp or sa Google Map, ang unahin nyo itong mga naka-sponsored results. Kasi ibig sabihin, nagbabayad sila for marketing. may budget. Oo, may budget sila. Unlike sa mga, saan ba yun? Ito to, pag dito na kasi, pagdating dito, mga hindi na yan sila nagbabayad. So, organic. Organic na yan. So, yung mga business na nagbabayad sa marketing, alam mo may pera sila na ano, kumbaga may asset sila para bayaran ka sa service na i-offer mo. Ngayon, pagka, yun na, binuksan ko na yung ano, yung website niya, nakuha ko yung email. Sesendan ko ngayon sila ng cold email. Ang cold email na ginagamit ko muna, ito, medyo rapport to. Konting rapport, ganyan. So, your website, which is, amazing. Tapos, tatanungin ko lang sila, do you also work with clients who wants to, ganun. Parang in a way, para ako nag-i-inquire para mapasagot ko sila ng yes or no. Tapos, pag sumagot sila ng ganyan, parang ano na yun, may instant na kayong nabibuild na relationship eh. So, doon ko na kayong isesend yung sample ko. So, ang sample ko dito na binigay kay Sean, ayan, binigyan ko siya ng PDF ng market research. So, after ko siyang bigyan ito, hindi na tumagal. Sinabi niya na ayan, nag-work. Meron na siyang mga ginagawang emails. Tapos siya na nagsabi na, would love to talk if you have time. So, siya na mismo yung nag-offer na mag-usap kami. Diba? Unfortunately, busy siya. So, baka next week na kami mag-usap. Pero guys, mainit-init yan Tingnan niyo yung date. October 15, October 14. This week lang yan. Sige. And then, kahapon, ayan, 16 hours ago, ayan, nag-message na ako sa kanya. Pansinin nyo guys yung messaging ko sa kanya. Wala kayong mararamdaman na desperation na gusto ko siyang maging client. Kasi take your time nga Take your time checking next week pa nga eh. So hindi yan talagang hindi niya pinipilit guys. Oo, walang pilitan. Basta sinabi niya kasi hindi niya nakita na available siya sa Friday, tong Friday na to. Dapat ngayon yan dapat mamaya. Tapos sabi niya, let me look at next week. So hindi ako nag-reply na desperate, ganyan. So sabi ko lang, no problem, take your time checking. So next week, pag hindi pa siya nag-reply, sesendan ko kayo siya ng follow-up email na may value na naman. Actually, dalawang value na yung binigay ko sa kanya eh. Nung sinend ko kasi tong email na to, hindi siya nag-reply ng hindi siya nag-book ng call sa akin. So ang ginawa ko, asan ba 'yon? Ayan, sabi ko sa kanya, yung nga na-notice ko na hindi siya nag-book. So, nagbigay ako ng value ulit. Nagbigay ako sa kanya ng konting strategy about email marketing. Tapos, sinindan ko po siya ng PDF ng 30 best subject lines na weight loss. About weight loss. Oo. Targeted sa kanya kasi weight loss coach siya eh. So, nagbigay ako ng value na market research. Tapos, yung follow-up ko, meron pa akong value na binigay na subject lines. Kasi sinabi niya kanina na nagsusulat na siya ng emails eh. So, makakatulong sa kanya to. Hindi niya na kailangan mag-isip masyado for writing subject lines. So, ganyan yung ginagawa ko for cold emails. And sa social media, halos ganyan din. Iniiba ko lang naman yung umpisa eh, yung tong Sawyer website. But saan sinasabi ko lang, thanks for adding me, parang ganun.
Tapos, pag nag-reply sila, yan, parang ganyan na lang rin yung yung sasabihin ko sa kanila. Tapos, sa teka lang, open ko yung isa kong Facebook. Meron pala akong isang tip sa when it comes to social media. Pag pumunta ka sa social media, tapos gusto mong i-reach out yung isang potential client, di ba? Tapos, hindi mo alam yung sasabihin mo. Ang gawin mo, hanap ka sa for example, tingnan lang natin to si Ruby Lee. So, hanap ka sa niya, hanap ka sa profile niya ng something in common na meron kayo. Halimbawa, parent ka, parent din siya, di ba? Yun yung yun yung unahin mong rapport. Parang, or halimbawa, nag-travel siya somewhere. Parang sabihin mo lang, beautiful, parang nice place, let's say, that's my dream country, parang ganun. So, you look for a common ground. Oo, hanap kayo ng common ground. So, in a way, nakakapag-interact na kayo, nakakapag-build ka na ng relationship. Tapos, di ba, pag dumating yung time na, for example, kinailangan niya ng email copywriter, gano'n. Tapos, let's say, naka-optimize yung profile mo. Parang ganito. Di ba? Kasi may relationship na kayo, hindi pwedeng hindi niya titingnan yung FB mo lalo kung first time kang mag-comment sa kanya. Pag nakita niyang ganyan yung profile mo, tapos optimize yung profile mo, tapos nakapag-build ka sa kanya ng relationship, edi malaki yung chance na ikaw yung kunin niya pag nangailangan siya ng email copywriter or email marketer. So, ganyan naman yung ginagawa ko sa FB tsaka sa LinkedIn. So, yung cold emails ko, ginagawa ko siya pag para magkaroon ako ng mga medyo mabilisang client. OLJ cold emails. Pero pagdating sa social media, halos hindi ako nagpipitch dito. Talagang build relationship lang ako para pag kinailangan nila ng freelancer, andun ako. Ako yung i-reach out nila. So, ganun yung discard. About LinkedIn, coach, nagli-LinkedIn ka rin? Hindi. Oo, nagli-LinkedIn din ako nagli-LinkedIn din ako. Wait. Pero halos parehas lang yung ko sa LinkedIn tsaka sa FB. Yung FB, approach. Yung approach. Parehas lang siya. Ganun. So, ayan, parehas lang yung ito yung cover photo. Pero hindi ka nagsasubscribe, coach, ha? Wala kang sinubscribe dyan ng mga wala. Yung mga LinkedIn Navigator, walang ganun. Wala akong mga ganyan-ganyan. Ang gagawin ko lang dito, yung mga target market ko, type mo lang naman dito, weight loss, ganyan. Tapos, punta ka sa people, ayan. Diba? Let's say, ang gusto mo mga taga USA. So, ayan, lagyan mo lang United States. Tapos, tanggalin mo yung first, wag first. Kasi itong first, mga na-add mo na yan Third dapat or second, Second or third. Pero the best yung second. Kasi may mutual connection na kayo nun Yung mga third, wala kayong mutual connection. So, ayan. So, lalabas na yun sila. Puro na yun sila related sa weight loss. Ayan, Diba? Weight loss, YouTube about weight loss. So, influencer siya. Ayan. Tapos, show tayo ng isang connection. Halimbawa, ito, si Zachary. So, open ko yung tab niya. Tapos, add ko na pala siya, may pending na. Hindi niya pa ako ina-accept. So, ito siguro si Jonathan sa dulo. Ayan. So, ayan, pwede kayong mag-connect sa kanya. So, pwede kang maglagay ng note para may message. Pwede rin wala. So, sa LinkedIn ngayon, medyo mahigpit na. Dati, unlimited tong notes Ngayon, 5 na lang yata per month. So, hindi ko masyadong ginagamit. Okay. Lagi na lang akong send without So, yan lang. Yan, kukonek sa kanya. Pag in-accept niya, doon ko na siya send ng message na similar dito sa cold email na ginagawa ko. Ganun. Yan. Yun, So that's it. Coach, salamat talaga sa time yung binigay mo sa amin ngayon. Guys, valuable ba yung binigay ni Coach? Sige nga, on a scale of 1 to 10, i-rate nyo nga si Coach Ryan. Oo. Sige nga, yung value na binigay niya, 10 yun para sa akin. Yes. Ayan 11 daw, Coach, sabi nila, yung value na binigay mo. So, Coach, ito meron lang akong sa'yo. How, if they want to follow you, anong active account ang ginagamit mo sa sa Facebook? Ito tong kasama ko yung yung family ko. Tong isa ko kasi, hindi si Arayata, 'di ba? Hindi si Arayata. Hindi. Okay. Ito active to, pero kasi for clients lang talaga siya. Ito kasi, ito yung sa mga fellow freelancers ko para separate yung nila. Separate. Correct. Para hindi halo-halo yung ko. Nalilito kasi ako pag may website ka ba o wala naman? Yung inboxlevelup.com, is it working or no? If gusto niyo mag-subscribe sa newsletter ko, ayan.
Ayan yung napaka-basic kong Get free templates guys ha. May 13 templates si Coach ibibigay. Nakikita nyo? Subscribe kayo ha. Okay. So pag nag-subscribe kayo dito, meron kayong free templates, 13 email templates ng copywriting. Actually, pakita ko na lang din yung loob ng... Baka gusto mo, Coach, isend mo na lang sa akin, tapos ako bahala magsisend sa community. Pero mas gusto ko pa rin magsasubscribe sila sa'yo sa email list mo. Oo, sure. Tawag ko sa na to, sa template na to, Control-C, Control-V. Kasi copy-paste na talaga siya. Okay. Pero, Control-C, Control-V. Tawag dito, pag nag-subscribe ka, hindi lang yung email kasi ang ang makikita mo. Asan ba yun? Ayan, ito siya. Ang unang mong makikita, kung paano siya gawin. Hindi kagad yung template. So, katulad nito, fresh knowledge email. So, in-explain ko dyan kung paano siya ginagamit, paano siya gawin. Tsaka, andito rin yung kung paano mo siya i-edit sa ChatGPT. Tapos, may link siya ng template mismo. Mag-open siya sa Google Doc yan. Ayan naman yung emails na pwede mong gawin. Which is, pag ginawa mo to, pwede mo nang ibigay as sample. Edit mo lang. Bigay mo as sample sa sa prospect mo. Pwede yan. So, yan. Yan Oh guys subscribe. Click here. Ganun click here, subscribe. Yeah. Ako, kahit may YouTube channel ako, hindi ako nagsasabi ng subscribe, click here. Wala, hindi. I just do the podcast or I do the training. Wala akong sinasabing click here. O mga ganun na case. Pero, okay yan yung kay subscribe kayo doon sa inbox level ba yun, Coach? Diba yung website? Meron ka bang ongoing coaching program ngayon? For example, like magkano, Coach? Yeah, meron akong course which is called Inbox Mastery. So, basic course siya about email copywriting and email marketing. Tapos, it's 299 pesos. Tapos, naku, ang mahal guys, ang mahal, 299. Joke lang. Sige. Actually, marami. Very affordable. Marami nagtanong sa akin bakit daw 299 yung pricing ko. Kasi nung una, bago ko gawin tong course na to, nag-survey ako sa mga fellow mga freelancers, mga gusto mag-copywriting, ganun. And karamihan sa nakausap ko, mga students, so gusto nila yung affordable talaga. So ginawa ko lang talaga siya affordable talaga. Para may chance na kapag-aral ng... Ano yan, Coach? 1-year access, lifetime access, kasi Google Drive naman no? Oo, lifetime yan. Naka-open lang yung ganyan. Hindi ko na masyadong pinapansin. Basta nandyan lang siya. Tapos, unlimited access, gano'n. Tapos, ang dito, ang pinaka tulong ko sa mga bumibili ng course ko is, meron kami tinatawag na weekly email challenge. So, yung mga nag-purchase nito, meron kaming GC. Tapos, every week, binibigyan ko sila ng challenge na magsulat ng isang email based sa mechanics na ipo-provide ko. Like, yung unang challenge namin, pakilala mo yung sarili mo, gano'n. Tapos second challenge ko sa kanila, mag-promote ng digital product, ganyan. Tapos, yung pipiliin kong winner, gagamitin ko yung email na ginawa niya sa newsletter ko. Isasend ko mismo sa mga readers ko. Tapos, siyempre, mababasa yon, magkakaroon ng statistics yon kung ilan ba yung nagbasa, ilan yung nag-open. Correct. So, makikita. So, parang parang ka nag-intern as an email copywriter. Kasi nakikita mo na yung email na sinulat mo, pwede pa lang ganito pala yung kayang i-produce. Pwede pala mabasa ng marami kahit beginner ka lang. Yun yung ginagawa ko. So may challenge weekly, tapos may pag nanalo, yun, sesend ko sa So paano yun, Coach? Kung mag-enroll sila sa'yo, DM na lang sa'yo directly, gano'n na lang yung approach? Tama ba? Oh, you can DM me or andito lang rin siya sa sa Facebook ko. Ito to. Or mag-fill up lang sila ng form, tapos, ayan na, o sige. Or i-click mo lang din sa akin yan, ako na mag-share din sa group din, ha? Thank you. Sige, Coach. Ayan, Google document lang. Tapos, andyan lang yung link to purchase. Sa form lang din to, Google form lang. Okay. $299. BPI, Union Bank, GCash. Okay. Sige, Coach. So, any last words for the group, for the community? Sure. Actually, meron pa ako nakalimutan. Sorry. Sige, go ahead. Nakalimutan kong buksan yung OLJ ko. Pakita ko lang sa inyo quickly paano ko maghanap ng client sa OLJ. Sige, go.
Gusto namin yan. Ito yung ano kay last client ko sa OLJ. Ito to, si Vincent. Ano siya eh, agency siya, Amazon marketing agency siya. Okay. So, una nag-post siya na ano, nag-post siya ng naghanap siya ng copywriter. Ano yun general copywriter, hindi email copywriter. 'Di ba? Pero ito tip ko na rin sa inyo. Pag gusto niyo mag-apply, kahit hindi kayo qualified, like feeling niyo underqualified kayo, go pa rin kayo. Kasi ganito yung nangyari sa akin sa client na to. So naghahanap siya ng copywriter. Copywriting, content marketer yung hinahanap niya. Pero nag-send na ako, ito lang yung sinabi ko sa kanya. Ayan. Hi Vincent, do you work with freelance email copywriter? Let me know and I would like to work with you. Yun lang. Tapos sinundan ko ng link sa portfolio ko. Yung portfolio, hindi kailangan tong maging sobrang gandang website. Canva lang ba yan? Canva lang yan? Oo, Canva lang to. Okay. Pero kung wala kayo nung Canva na portfolio, kahit isang sample lang ng sinulat nyo, pwede na yun. Di ba? So, okay. So sinend ko sa kanya to, tapos hindi siya nag-reply ng ilang araw. Tapos nag-follow up ako. Ang sinabi ko lang, have you found your copywriter already? Tapos, yun, nag-reply na siya. Sinend niya sa akin yung calendar link. Tapos yun nag-usap na kami. Naging email copywriter nila ako. Actually, naging cold emailer nila ako dito eh. So, yun yung quick tip ko sa OLJ. So, pagdating sa mga gantong OLJ, huwag kayong magsulat ng sobrang haba. Pakita nyo lang yung kaya nyong ibigay kahit hindi kayo graduate, kahit beginner pa lang kayo, okay lang yun. Basta, ganyan yung ginagawa ko lagi. Yun So, paano yan? Anong itatype nila? Writer, copywriter? Anong itatype nila, coach, dyan sa search bar? Paano mo nakita yan, si Ryan? Oo. Copywriting or copywriter. Ayan. Ayun, tas lumabas na. Okay. Ako, I'll be honest with you, wala akong OLJ na account. So, hindi ko alam kung paano, how it works with OLJ. Ganyan pala yung pag mag-OLJ, Pagkatapos, pwede kang mag-DM sa lahat? Hindi. May points siya. May points siya. Okay. So, every day, asan ba yung point? Wait lang. Pag clinic mo tong apply for this job, para ka magsasend ng email sa kanila yun. May subject may message. At kakalta sa points mo. Oo, kakalta sa points mo. Pero sa OLJ, libre lang yung points. Hindi katulad sa Upwork, babayaran mo kasi yung mga connect dun eh. Sa OLJ, libre yung points, nagge-generate siya ng 10 points per day. So, halimbawa, nag-apply ako ngayon, nag-send ako ng 60 points. So, 0 na siya today. Bukas, magkakaroon ka ng bagong 10 points. Ganun. Hindi 60. 10 lang. 10 lang, oo. Na re-replenish. 10 points. Siya. So, ang tip ko lang dito, pag sobrang gusto nyo yung job posting, talagang trip na trip nyo, sige, go kayo sa 60 points. Okay lang yan. Pero, or dalawang 30, coach? Kung gusto mong dalawa. Tama. Pero kung hindi naman, 10 points lang okay na. Pero wag kayong magsasend ng 1 point. Kasi, maraming applicants ang magsasend ng 1 point. So, most likely, hindi ka rin mapapansin. Kasi lahat kayo 1 point eh. Pero kung 10 points ka or 15, 20, lalo yung 60, mas malaki yung chance na mapansin ka. Kasi nga, tinodo mo eh. Ganun. So, yun. Yun. So, thank you for that pahabol na tip, coach, sa OLJ naman. So, any last words for the grouping sa mga freelancers natin dito? Sure. First of all, guys, gusto ko mag-thank you at nandito kayo, nakinig kayo sa akin. Honestly, ako yung tipo ko sobrang baba ng confidence ko as a person. Matindi yung yung tawag dito. Inferiority complex ko. Totoo. Sobrang Nag-stem yan nung bata ako kasi madalas akong ma-compare sa mga kapwa ko boys. Kasi nga, ako nung dati, tahimik, puro video games, ganyan. Hindi ko kaya makipagsabayan sa mga kapwa ko nung dati na mga boys, mga lalaki, ganun. Kaya malaki yung inferiority complex ko. So, the fact na hinayaan niyo ako magsalita dito, sobrang malaking bagay na sa akin yun. Yun. Tapos, ang tip ko sa inyo, isa lang naman kung gusto mo talaga maging freelancer, maging consistent ka lang. Hindi mo kailangan gawin to every day, kahit every 2 days, every 3 days, kahit nga every week okay lang yun. Basta never kang titigil. Kasi the moment na tumigil ka, talo ka na. Ganun na yun. Yung mga nagfe-fail talaga sa freelancing,
sila yung mga sila yung mga takot mag-fail. Di ba? Kasi sa freelancing, sobrang pag araw-araw mo ginawang freelancing, araw-araw ka mag-fail. Pakita ko lang review. Yung win ko na yan sa cold email na yan, tingnan nyo kung gaano karami yung cold email na sinesendan ko. And majority niyan hindi nag-book ng call. Parang out of 15, isa lang yun yung pinakita ko kanina. Siya lang yung nagka-interest sa service ko. Pero yung isang client na potential client na yon, makuha niyo lang yung isa na yon, ay sobrang sarap sa feeling. 'Di ba? So wag niyo pansinin yung mga yung mga nagno-no, mga nagre-reject sa inyo na prospect na client. 'Di ba? Hanapin niyo yung isang client na magbibigay sa inyo ng opportunity para magawa yung ma-pursue niyo yung freelancing career niyo. Yun. Ayun, oh. Ayun. Coach, merong pahabol pa silang tanong. Ilang email accounts ang gamit mo? Email accounts talaga yun. Oh, ilang email accounts? Tatlo yung Gmail ko, pero ito isa lang talaga ginagamit ko for freelancing. Meron ako dito isa, ayan ito. For personal lang naman to. Tsaka pangit yung pangalan ng email ko diyan, talagang personal lang. Tapos itong isa naman, ito yung ginagamit ko naman sa for my courses ganyan, G Drive. So isang email lang talaga ang ginagamit ko. Parang official na pang business account mo, pang diba? business account. Nakahiwalay talaga sila para hindi halo-halo. Kasi sa email, pag may personal dyan, tapos may freelancing, tapos may mga students po, ang dami yan eh. Ang hirap i-segregate. Yan. Tapos, kung gagawa naman kayo ng mga emails, make sure na at least kahit Gmail yan, gawin yung medyo professional katulad yan. Pangalan and ipilido nyo, di ba? Wag yung mga blackdragon@gmail.com, di ba? Correct. Medyo turn off kasi yun eh, di ba? Correct, Coach. Yeah. Kahit ako Coach Ian Bailio@gmail.com pag pang-client. Pero pag sa students ko, yung iba din pag nag-audit ako ng Google Ads account nila, yung gano'n na case. Yun, ganun lang. Yun, extra tip na rin sa Gmail. Ayun. So guys, lumampas na tayo sa oras pero sobrang value yung binigay ni Coach Ryan sa atin. Na-appreciate nyo ba? Guys, so palakpakan natin, virtual cup na lang uli tayo kay Coach Ryan. Salamat po. Tapos, Coach, we're very happy and honored to have you. So, in behalf of the Guild community, so ganun po siya. So, friends na rin kami nito ni Coach Ryan eh. So, kita-kita kits na lang tayo doon. Tsaka member na rin to ata ng The Guild eh. Yung ganun na case. So, yun siya. Tsaka ipopost ko yung recording nito yung sa YouTube para yung mga hindi naka-attend, mapapanood ka pa rin nila. And they can still enroll for the 299 course. Very affordable, guys. 299. Thank you. Kasi additional skill set yan na kaya niyang Sana kahit dito 100 sa atin mag-enroll, okay yun. Okay na okay yun. O, di ba? Yung ganon. Ako mag-i-enroll ako. Oo. Kahit meron akong marami kasi kaya ko rin, meron din ako mga pero okay lang sa akin. Okay ba yan sa inyo, guys? Ayan, Mipo, mag-i-enroll. Ayan, good job. Ayan. So, Coach, salamat uli. And then we appreciate your time. So, happy weekend. And to the rest of the guys, I'll see you next week. Meron tayong 3 podcast next week. Alam niyo na yun, di ba? Pinost ko na doon. So, ganun si Coach Ian din kabisi. Marami ding ini-invite ng mga speakers. So, para bago matapos yung October, marami tayong natutunang bago. Okay? Tsaka alam niyo na ngayon kung ano yung career path or freelancing career na gusto nyo. Di ba? Hindi ko kayo nililito Hindi kasi meron talagang ganun na parang doon talaga ako sa email copywriting. Di ba yung ganun na case? Binibigyan ko lahat sila ng option and then once you have your option, focus ka na doon. Ganun yun lagi. Okay? So let me stop the recording. Pero Coach, salamat po and then I'm going to end the meeting. So our podcast. So yun, kita-kits ulit tayo mga boss until the next